Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Isang intel officer at government asset sa Bilibid ihaharap ng DOJ sa pagdinig ng lower house bukas hinggil sa umano'y operasyon ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid prisons. Kampo ng high-profile inmate na si JB Sebastian maghahain ng reklamo laban kay Senator Leila De Lima kaugnay ng nabunyag na impormasyon sa pagiging drug asset nito. Mga artista ang nasa listahan ng umano'y gumagamit at nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot umabot na sa mahigit 50 ayon sa National Capital Region Police Office. Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa inaresto ng mga pulis dahil sa kaso ng illegal na droga at illegal possession of firearms. Bagyong Julian inaasahang dadaan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Republican Mike Pence at Democrat Tim Kaine inatake ang mga polisiya at campaign promises ng kanilang mga running mates na sina Donald Trump at Hillary Clinton sa kanilang vice presidential debate sa Longwood University, Virginia. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 5 sa buwan ng Oktubre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Ihaharap ng Department of Justice o DOJ bukas ang isang intel officer at isang government asset upang tumestigo sa umano'y operasyon ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prisons o NBP. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Aiko Miguel live. Aiko, go ahead. Yes, Attorney Reg. Nakatakdangang humarap bukas ang isang inmate at isang intel officer upang tumestigo sa kamara upang patunayan naman na mahigit 300 million pesos ang halaga ng perang nagalugad noong Disyembre 2014 sa New Bilibid Prison. Hindi na pinangalanan ni Justice Secretary Aguirre ang intel officer at ang asset na inmate dahil bukas ay haharap na ang mga ito para sa kanilang mga salaysay. Hindi, sinusumbong niya yun eh. So, bukas, ipipresenta natin siya. Inmate siya. Pero, asset siya ng isang intel officer from CIDG. Sinabi rin ni Aguirre na ang asset na kanyang tinutukoy ay ang inmate sa loob ng NBP na sumulat din kay Pangulong Duterte kaugnay ng mga nakumpiskang drug money. Sinabi niya doon na doon sa kanyang sulat sa Presidente, the rest, the amount confiscated and the jewels confiscated went to the office of Secretary De Lima. Ang asset din anya ang magpapatunay na siya mismo ang sumulat sa Pangulo noong Agosto at hindi lamang inimbento ni Secretary Aguirre upang madiin si Senator De Lima. Signed. Nakatouch yun doon sa kanyang affidavit. Kaya yung was being accused by Senator De Lima na during the time that I first told you about it, na sinasabing inimbento ko lang daw, hindi. Because September ko nang sabihin sa inyo yun eh. Pero yung date nung sulat sa kay President is August 4. Ayon pa kay Aguirre, ang pagtestigo umano ng mga ito ang magpapatibay sa mga salaysay ng mga naunang testigo na hindi lang 1.6 million pesos ang nakumpiska. Sa money, jewelries, marami, hindi lang pera, kundi mga jewelries, mga mahaling relo, kung ano pa, ginalugad yan or seized during the December 15, 2014 galugad. And of these, he said that of the 300 million na nakuha, only 1.6 ang na-report sa dyaryo na confiscate. Attorney Reg, kumpiyansa rin ang kalihim na magkakaroon ng kasagutan ang mga questionableng halaga ng pera na nakatago sa Bilibid, maging ang umano'y tinutukoy na mga drug money na ginamit umano sa kampanya ni Senator De Lima. Yan muna ang latest live. Balik sa'yo, Attorney Reg.
Ay, kung ang tanong ko, bakit parang tila si Senator Leila de Lima lamang ang ini-incriminate nitong mga testigo na ito, no, dito sa illegal drugs trade sa NBP. Ngunit alam naman natin na meron pang direktor na namamahala doon sa NBP. Bukas nga, Attorney Reg, sa mga gagawing investigasyon o sa House proliferation ay matutukoy nga doon kung sino pa yung mga babanggitin sa salaysay ng mga testigo na mga dawit o mga kaugnay pa rin dito sa mga tumatanggap o kaya ay involved sa pagtanggap ng drug money. Maraming salamat, Aiko Miguel, nag-ulat ng live mula sa Maynila. Samantala, maghahain ng reklamo ang kampo ng high-profile inmate na si JB Sebastian laban kay Senador Leila de Lima kaugnay na nabunyag na impormasyon sa pagiging drug asset nito. At upang ibigay sa atin ang detalye ng ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Mon Ocson. Mon? Magandang hapon, Attorney Reg. Porsigido nga ang kampo ni JB Sebastian na ituloy itong paghahain ng reklamo laban kay Senator Leila de Lima. Batay sa complaint, nilabag ni Senator de Lima ang Anti-Torture Act of 2009 nang ilagay nito si JB sa solitary confinement sa Building 14 ng New Bilibid Prison noong si de Lima ay kalihim pa ng DOJ. Ayon sa abogado ni JB na si Eduardo Arriba, pinilit pa rin ni de Lima na mailipat ng kulungan si JB sa kabila na nakikiusap ito na huwag siyang mailipat dahil sa delikado ang kanyang buhay. Ang Building 14 kasi, Attorney Reg, nasa isang compound kasama yung Bilibid 19. So mga high-profile inmate din yan. At mahigit isang buwan na nakulong na mag-isa si JB na nagbunga daw ng mental torture sa kanya. Ang mas nagpalala pa dito yung sa sitwasyon ay nang sabihin mismo ni de Lima na kamakailan sa Senate hearing na isang asset ng pamahalaan si JB. Dito umano mas nalagay sa panganib ang buhay ni JB dahil inisip ng ibang mga high-profile inmate na kasama rin niya dun sa Building 14 na siya ang nagbibigay ng impormasyon sa pagpasok ng droga sa loob ng Bilibid. Isang araw matapos ipahayag ni de Lima na asset si JB, nagkaroon ng riot sa Bilibid at dito na muntik mapatay itong si JB Sebastian. Ayon sa abogado, kung nung una pa lamang ay hindi na nailipat si JB sa Building 14 ay mas malayo ito sa panganib. Kanina, Attorney Reg, hindi natuloy. Dapat kasi kanina yan ifa-file yung paghahain ng reklamo laban kay de Lima dahil kailangan na personal daw itong ihain nung representative ni JB na yung kanyang asawa nga na si Roxanne Sebastian. Dahil sa isang high-profile inmate at nasa ospital si JB, ihahain ang reklamo sa pamamagitan ng kanyang asawa na manunumpa na lamang sa isang pribadong lugar dahil alang-alang sa kanyang kaligtasan. Bukod sa reklamo ng paglabag sa Anti-Torture Act, naghahain rin ng reklamong paglabag sa anti-graft at conduct unbecoming ang kampo ni JB laban kay Senator de Lima. Mon, ano ba yung alegasyon ni JB Sebastian na motibo ni dating Justice Secretary Leila de Lima sa paglipat sa kanya sa Building 14? Actually, yun yung itanong namin kanina kasi di ba ang punto kung ba't siya nilagay sa isang solitary confinement, it's para sa safety niya. Correct. Kaya lang, ang dinadahilan ngayon ng abogado, hindi daw ganun na nangyari dahil nagkaroon ng mental torture kay JB dahil 24/7 siyang mag-isa at tumagal daw po pala yan ng halos isang buwan. So October siya nakulong dun sa Building 14 na mag-isa. Sa kabila, Attorney Reg, na meron silang mga pakiusap na huwag siyang ilagay doon dahil nandun din nga itong Bilibid 19 na mga high-profile inmate. Ngayon, doon naman sa ibang alegasyon, no, at saka mga kasong isasampad doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ano naman yung ginawa daw ni Senator Leila de Lima para makasuhan siya ng gano'n ni JB? Sinabi lang doon na meron siyang pananagutan doon dahil meron nga nang parang napahamak o na anong tao. Kasi ang sinasabi nila, dapat pinakinggan mo kami. Dapat pinakinggan mo to dahil nga nasa panganib yung buhay namin. Dahil doon, kasama daw itong Anti-Graft and Corrupt Practices Act doon sa gusto nilang isampa rin kay de Lima dahil hindi ito parang binaliwala ni de Lima yung kanilang pakiusap na sana wag mailagay si JB doon sa Building 14. Hindi naman niya ba ina-allege doon sa complaint na nakatanggap ng bayad o ng bribe si Senator Leila de Lima upang ilagay si JB nga dito sa Building 14? Meron
mga ayaw niyang i-detalye kanina eh. Okay. Pero meron daw kung iyon na inihain nila, meron silang mga patunay at meron silang mga dokumento na kayang ipakita sa husgado na totoo nga yung kanilang mga aligasyon laban kay De Lima. Maraming salamat, Monokson, para sa ulat na yan. Posible namang hindi na ituloy ni Senator Richard Gordon ang paghahain ng ethics complaint laban kina Senator Antonio Trillanes IV at Senator Laila De Lima kaugnay ng umano'y unparliamentary behavior ng dalawa habang nasa hearing ng mga kaso ng extrajudicial killings. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Nag-usap na sina Senator Antonio Trillanes IV at Senator Richard Gordon matapos magkaroon ng bangayan noong Lunes sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa mga manay kaso ng extrajudicial killings. Mismong si Senator Trillanes ang pumunta sa opisina ni Senator Gordon at nagpaliwanag na kung ano man ang kanyang nagawa ay bunsod lang ng pagiging passionate niya sa issue na tinatalakay sa Senado. It happens dito. Every once in a while, you're at opposing sides of the fence. Then next issue, you're on the same side. So ganun lang yun. Sometimes things can be heated and all of us are passionate about what we're fighting for. So these things happen. Wala namang dito, walang personalan. Ayon naman kay Senator Gordon, sapat na ang paglapit ni Trillanes sa kanya. Nagpunta siya doon, that's enough, di ba? Nagpunta siya doon. Huwag naman nating hiyain yung tao because he went there. And that's enough for me. Nag-usap kami na matino. Passionate. Never put a relationship na magkakasamaan ng loob palagi. Ayon pa kay Gordon, posibleng hindi na rin niya itutuloy ang paghahain ng reklamo laban kay Senator Laila De Lima at Senator Antonio Trillanes IV kaugnay ng umanay unparliamentary conduct ng dalawa. Senator De Lima has been under severe stress. I have never wanted to utter stress. Kausapin ko na lang sila because serious yun eh. Pag ethics, serious yun eh. But that's why you really have to watch out. Ayon naman kay Senate President Aquilino Pimentel III, siya rin mismo ay namamagitan rin sa mga nagkakaalitang senador. Inumpisahan ko na nga kahapon pero sa maikling panahon lang yung pag-uusap namin. I'll try to talk to the involved persons again today. Sinabi rin ni Senator Tito Soto na chair ng Ethics Committee ng Senado na maaring madala na lang sa mabuting usapan ng issue sa pagitan ng mga senador. We have to probably look at the context really muna of what really transpired. And then we can safely say ito dapat ang kausapin natin o si ganun dapat ang kausapin natin. Kung gusto nating wag nang lumaki ang gulo. Samantala, hindi na tinuloy ni Senator Richard Gordon ang pinaplano niya sanang privilege speech sa plenaryo kanina kung saan balak niya sanang idiin si Senator Antonio Trillanes IV at Senator Laila De Lima dahil sa kanilang umanay unparliamentary conduct. Ayon sa senador, ito'y alang-alang na rin sa mapayapang selebrasyon ng ika-100 taon ng Senado ngayong araw. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nadagdagan pa ang bilang ng showbiz personalities na umanay gumagamit at nagbebenta ng iligal na droga. Ayon sa National Capital Region Police Office, mahigit 50 celebrity na ang nasa kanilang listahan matapos ihayag ng 2 naarestong artista kung sino-sino ang kanilang mga katransaksyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Patuloy na nadaragdag pangalan ng mga celebrity na nasa drug watch list ng National Capital Region Police Office. Ayon kay NCRPO Acting Director, Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, bunsod na rin ito ng mga bagong impormasyon mula kina Sabrina M. at Krista Miller. Sa ngayon ay nasa 54 na showbiz personality na ang nasa naturang listahan, ngunit hindi kasama dito si Mark Anthony Fernandez na nahuli sa Pampanga dahil sa pagdadala umano ng 1 kilo ng marijuana. Itong mga listahan natin habang may nahuhuli tayo gaya nung itong nahuli recently sa Quezon City, no. Every time na may mahuli tayo, meron silang siyempre sasabihin kung sino yung binabagsakan pa nila. So nadadagdagan pakunti-kunti yung mga listahan natin. Yung iba naman consistent na mention. Tiniyak naman ni Albayalde na sumasailalim sa masusing validation ang mga natatanggap na impormasyon upang makatiyak na tama ito. Patuloy din ang panawagan ng General sa mga TV network at talent centers na kusa ng isuko o isailalim sa drug test ang kanilang mga artista upang hindi na umabot sa oplang tukhang.
Nagpaalala naman si Albayalde na hindi maituturing na credible ang isang drug test kung walang kaharap na pulis o hindi isinagawa sa PNP Crime Laboratory. Self-serving yon. Nung pakuha ka sa isang clinic na sinabi mo ganito ganon tapos negative ka. Self-serving yon. Well, you do it in front of a witness, yung credible witness. Kalimitang itinuturing na role model ng mga kabataan ang mga celebrities, kaya't importanteng mamuhay ang mga ito ng maayos nang walang bahid ng ipinagbabawal na gamot. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Krame. Inaresto na ng Philippine National Police o PNP si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa dahil sa kaso ng illegal na droga at illegal possession of firearms. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Inaresto na kaninang umaga ng Albuera Leyte PNP si Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito'y matapos maglabas ng warrant of arrest order si Judge Carlos Arguelles ng Regional Trial Court Branch 14 sa Baybay City laban sa alkalde at sa anak nito na si Kerwin Espinosa. Isinilbi ni Police Senior Superintendent Franco Simborio ang 2 warrant of arrest para sa kasong possession of illegal drugs at unlawful acquisition or possession of firearms and ammunition. Mula sa Albuera, Leyte, dinala ng mga otoridad si Mayor Espinosa sa Baybay City RTC upang isailalim sa booking process kung saan kinuhanan si Espinosa ng mugshots at fingerprints at pansamantalang idinitene sa Baybay City Provincial Jail. Ayon kay PNP Provincial Director Police Senior Superintendent Franco Simborio, hindi pinayagan ng korte na makapaglagak ng piyansa si Espinosa sa mga kasong isinampa rito. Matatandaang noong July 28, nakakumpiska ang PNP ng 11 pakete ng shabu, assorted long at short firearms at explosives sa bahay ng mga Espinosa sa Barangay Binolho, Albuera, Leyte. Sa ngayon ay patuloy pang tinutugis ng mga otoridad ang nakababatang Espinosa na sinasabing nagtatago sa Malaysia. Nakikipagtulungan na rin sa mga otoridad ang ilang mga sumukong tauhan ni Kerwin para sa agaran nitong ikadarakip. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Samantala, hindi na nasurpresa sa Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Ismael Mike Sueno sa pagkakaaresto kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ayon sa kalihim, walang sinisino ang seryosong kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Ito ang balita ni Brian De Paz. Patunay lamang na walang untouchable sa programa ng Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ipinagbabawal na droga. Ito ang sinabi ni DILG Secretary Ismael Mike Sueno kasunod ng pagkakaaresto kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa ngayong araw kaugnay ng illegal drugs na natagpuan sa kanyang bahay noong Agosto. Ayon sa kalihim, hindi siya nagulat sa kinahinatnan ng kaso laban sa alkalde. Natural lang yun. We expect a case to be filed against him. Itinuturing ng DILG na pagtatagumpay ito ng pamahalaan sa anti-illegal drugs campaign ito. So ibig sabihin na walang untouchable ngayon. So lahat sila, marami pang iba na talagang untouchable, lalo na sa Mindanao. No? Maraming untouchable na ngayon natatouch na. Patuloy naman ang investigasyon ng Task Force Aguila na binubuo ng grupo ng DILG, National Police Commission at PNP sa mga nakasaad sa narcolist na inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kinabibilangan umano ng local and police officials, lawmakers, judges and civilian drug lords ang naturang listahan. Nasa 10 opisyal ang iniimbestigahan at karamihan ay incumbent city at municipal mayors na pinoprotektahan umano ng armed people. Ayon sa DILG, 10 pa lang ang tumugon dito na sumailalim sa pag-iimbestiga. Yung pinangalanan ni Presidente, kasi sabi nila they are not involved, they denied involvement. Sabi naman, if you want to clear your name, then subject yourselves to investigations. So nag-sign sila ng waiver. Pinabulaanan naman ni Secretary Sueno ang ilang ulat na galing sa DILG ang umano'y mga kawani ng pamahalaan na tumatawag sa ilang nasa narcolist upang malinis ang kanilang pangalan kapalit ng suhol gamit ang pangalan ng kalihim. Yung sa mga extortionist, kung mahuli lang namin kaya, ewan ko lang. So hindi totoo yan.
that we are asking any centavo, not even a single centavo. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Department of Agriculture ipinagmalaki ang pagkakaroon ng free irrigation program sa unang 100 araw ng Duterte administration. Magiging pulisiya lamang ang deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kung may opisyal ng hakbang ang pamahalaan hinggil dito. Ito ang paliwanag ng Malacanang hinggil sa mga kontrobersyal na pahayag ng Pangulo kamakailan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. They worried of the feelings of EU, Obama, and the human rights. They are worried about how these guys feel towards the Philippines when after all they do not really care. And that is why I said, if this is what happens now, I will be reconfiguring my foreign policy. Eventually, I might, in my time, I will break up with America. I would rather go to Russia and to China. At least, even if we do not agree with the ideology, they have respect for the people. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagharap sa isang Jewish community kahapon upang bigyang diin at respetuhin ang pagkakakilanlan ng Pilipinas bilang isang bansa. Muling nabanggit ni Pangulong Duterte ang balak nitong break up sa pinakamatagal na kaalyadong bansa, ang Amerika. Basically, just as far as let's just going back to the statement that he has made, it is basically expressing an independent foreign policy, that it is not exclusive, that it is inclusive, that we are not to be held down by any just one treaty, for example. Nang tanungin naman ang presidential spokesperson upang klaruhin ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte sa naging pahayag nito, sinabi ni Abella na wala pang depinidong polisiya hanggat walang aksyon ang pamahalaan hinggil sa anumang pronouncements. Ganito na lang, it becomes policy when there is official action. Dapat intindihin natin yung word na cut ng ties. Sabi, it's a possibility that he might, di ba yung pagkakasabi kanina, might. You've seen the way he speaks, right? So in other words, intindihin natin ang konteksto ng pagkakasalita niya. Naging kontrobersyal sa buong mundo ang anti-illegal drugs campaign ni Pangulong Duterte dahil sa pagtaas ng bilang ng drug-related killings sa bansa. Bagaman marami ang kumukontra sa estilo ng pamamahala ni Pangulong Duterte, nanindigan ng Pangulong hindi ito titigil at ipagpapatuloy ang kanyang mahigpit na kampanya kontra illegal na droga. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Itinuturing naman ng Department of Agriculture o DA na isang achievement sa loob ng 100 araw ng Duterte administration ang pagkakaroon ng libreng irigasyon para sa mga magsasaka. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Bagamat sa susunod na taon pa ipatutupad ang libreng irigasyon sa mga magsasaka, ay ibinibilang na ni Agriculture Secretary Manny Piñol na isa ito sa malaking nagawa ng pamahalaan ni President Duterte sa nakalipas na 100 araw. Ayon sa kalihim, nakakuha na siya ng katiyakan sa Kongreso na paglalaanan ng pondo sa 2017 ang irrigation fee na aabot sa 4 billion pesos. Sa kalakaran ay nangongolekta ang National Irrigation Administration ng bayad sa patubig mula sa mga magsasaka. Ang nakukolekta ay ginagamit naman sa kabuuang operasyon ng ahensya kasama na ang pangsweldo sa mga empleyado. Kasi sabi ng Presidente, sabi niya, how can we charge the Filipino farmers with the water fees when they are producing food for the country? Kapag libre na ang irigasyon, inaasahan ng kalihim na malaki ang mababawas sa gastos ng mga magsasaka sa pagtatanim ng palay na ngayon ay umaabot sa 11 pesos kada kilo. Pag na-reduce natin yun, pag nawala yung irrigation fees, we will be reducing by about 3 pesos his cost of production. That would make him at least a little bit competitive.
Samantala, sinabi rin ng kalihim na may mga nagsusulong ngayon na gawin na lamang regulatory agency ang National Food Authority dahil hindi naman ito nagagampanan ng kanyang mandato. In fact, no, as of the moment, even with NFA functioning as a price stabilization agency by buying, hindi talaga ma-stabilize. Look at what's happening right now in the field. 13 na lang yung bigas. Ay, yung palay. 10 na lang yung mais. Hindi kaya ng NFA. Isinusulong rin ng kalihim ang corporate rice farming system na siyang magiging paraan upang magkaroon ng access ang mga magsasaka sa primera klaseng binhi at abono. Ang mga local government unit na rin ang mag-aasikaso sa pagbili ng palay ng mga magsasaka na gagamitin sa Rice Allowance Program ng Department of Social Welfare and Development. Ang pambayad sa bibilhing bigas mula sa mga magsasaka ay manggagaling sa 21 billion pesos budget ng DSWD para sa naturang programa. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magsusulong naman ng ilang mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso ng bersyon ng Tax Amnesty Program na iba sa isinumite ng Administrasyong Duterte. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tiniyak ng House Minority Group na dadaan sa debate ang ipinanukalang tax reform package ng Administrasyon Duterte na papaloob sa naturang panukala ng Department of Finance ang pagpapababa sa personal tax income rate sa 25% mula sa 32% at ang pagpapataas ng excise tax sa mga produktong petrolyo. On the proposal of Secretary Dominguez on his tax measure, kalahati kaagad nun, tututol na kami. So, we'll in for a long debate on those issues. Nakatakda ring isumite sa susunod na linggo sa lower house ang bersyon ng minorya na tax amnesty program kung saan nakapaloob ang pagbibigay ng amnestiya sa customs. We will combine another amnesty which involves customs. Wala ka tayong amnesty sa customs. So this time isasama namin ang customs, yung mga nag-smuggle nung araw ng mga container, bibigyan namin sila ng pagkakataon. Ang naturang panukala ay iba sa bersyon ng Administrasyon Duterte kung saan plano ng Finance Department na magpatupad ng 4 na tax amnesty program sa susunod na taon. Kabilang narito ang mga hindi nabayarang state tax, income tax at mga tax case. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Samantala, alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Victor Cosare mula sa Davao City. Maayong gabi, Victor. Maayong gabi, Angela. O ganiya ang mga balita gawas sa kauluhan. Nagpahimangno ang mga otoridad sa katauhan nga mag-amping batok sa mga peke na tambal nga nagkalat ron sa Negros Occidental. Kini mo ang balita ni Lalaine Moreno. Nagapaandam ang National Bureau of Investigation sa publiko sa mga peke nga bulong nga nagalapta sa Negros Occidental. Pila sa mga ini ang antibiotics kag anti-tetanus vaccine nga wala anay ginpangalanan kung ano nga brand kag kun sa diin mabakal. Pila sa mga palatandaan nga peke ang bulong, ang barato nga presyo sini kun ikumparar sa mga presyo sa merkado kag lain man ang baho sini, itsura kag suludlan. May pila na kabalaligyaan sa probinsya nga naibaluan nga nagabaligya sang peke nga bulong kag padayon na nga ginamonitor sa mga otoridad. May mga na-identify na kami nga towns kung diin siya. May na-identify naman kami nga mga stores in the city nga nagabaligya man sang fake product. Padayon pa sa pagpangita sang nagakaigo nga ebidensya kag complainant ang NBI antes magpasaka sang kaso sa mga nagabaligya. Pwede namon kuha ng mga products and file a proper case against them. We all know na may mga fake products na doon but we are always waiting for them na sila mismo ang mag-move para lang to file a complaint. Samtang pila man sa mga peke nga produkto nga nadiskubrihan sa mga otoridad nga ginabaligya sa mga tiangge ang mga pangbalbas, lighter kag isa sa kilala nga brand sang habon. Paandam sa mga otoridad, hindi tungod kay barato, luwas na nga gamiton na ang produkto. Mas maayo nga usisaon ana ini kag mabakal sa mga accredited nga balaligyaan agud hindi mabutang sa peligro ang kaluwasan sang aton mga pinalangga sa kabuhi. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental.
Buot sa Leyte Provincial Government nga mahiagom sa random drug testing ang mga lokal nga opisyal sa mga syudad o munisipalidad sa maong probinsya. Kini mao ang balita ni Jeneline Gakit. Magbubuliw dayon na pwesto anhin uman nga magpupositibo han igindidiri nga droga. Asya ini ang napagkasarabutan han mga opisyal ha lokal nga panggobyernuhan han Leyte Province pagkatapos magpailarom hin drug testing. Especially in Leyte kay it was well publicized nga may the mayor nga involved no illegal drug trade no, so what about we started with the provincial officials no, and we agreed nga kung positive nga ni resign dayon no. Samtang ginaabi-abi gihapon ang pamunuan han Eastern Visayas Regional Medical Center ang mga government agency nga ospital labuhaton ang ira drug testing. Ang test itself hindi pwedeng gawin sa labas. Yung kukulikta ka ng ihi dadalhin dito. Dapat pupunta sa ospital kasi may mga biometrics yan. Naka-online siya. Nandun siya sa computer. Naka-online kami doon sa PDEA. Naghatag naman hin katugutan bahin hini ang Department of Health Eastern Visayas. Sumalakan DOH Regional Director Minerva Mulon hasugad hini nga paagi malilikayan ang halaba nga pilangan makakasiguro nga diri malilimbungan ang resultahan test. The date is unannounced and depende sa capability din ng EVRMC at saka sa situation kasi if there's no electricity, di ba, every now and then nag-ano yung electricity natin para naman hindi uli masabihan mas nagsisimangot ang EVRMC kasi nakabilan doon, no? So it's an arrangement. Kauman ang Leyte Provincial Sangguniang members magpapailarom gihapon in random drug testing ang mga municipal ngan city officials sa probinsya. Jeneline Gakit, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban City. Lima ka adlaw nga negosyo consumer caravan ang Department of Trade and Industry sa Region 9. Kini mo ang balita ni Dante Amento. Ay dali libre serbisyo el Department of Trade and Industry Region 9 kunel ay asa negosyo consumer caravan prinsipiando Oktubre 7 hasta 11. Incluido na mga serbisyo publiko del DTI para kunel mga micro, small and medium enterprises o MSMEs, i mga konsumidor el business consultancy, trainings, product development, marketing assistance e otro pa. Quantos del mga produkto na rehiyon, incluido na trade fair, el mga malong, muebles e sardinas de fabrikasyon lokal. The grand opening on October 7 incidentally marks the first 100 days of President Duterte. Oh yeah. Yes. So and we're going to have the big bang in Zamboanga City because the negosyo, consumer at iba pa will be composed of 5 major events. Sa Ismil Individual Esperanzao Servi el Agencia. You should not miss the event. No, you should not miss all the activities that we are going to hold during that the 5 days because it will all be for free and you won't regret. Apelo del DTI con el público patrocinar con el di aton mga propio produkto para ayuda el di aton mga jutay negosyante primeramente tayo da para mihura con el di aton ekonomiya. Dantiamento, UNTV Noticias e Rescate, Ciudad de Zamboanga. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa studio, Angela. Daghang salamat, Victor Cosare, live mula sa Davao City. at 8 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang.
Susunod sa Ito ang Balita. Bagyong Julian inaasahang dadaan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Republican Mike Pence at Democrat Tim Kaine inatake ang mga polisiya at campaign promises ng kanilang mga running mates na sina Donald Trump at Hillary Clinton sa kanilang vice presidential debate sa Longwood University, Virginia. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Panfranco, Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, kamusta dyan? Magandang gabi, Atty. Reg. Medyo mamumblema na naman itong mga papauwi ng Quezon City dahil dito pa lamang sa may bahagi na ito ng Panfranco ay mabagal na po ang daloy ng mga sakyan. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Yung mga manggagaling po dyan sa may area ng Espanya, lalo na yung mga estudyante na papauwi sa kanilang mga tahanan at papunta po dito sa Quezon City, dito pa lamang sa may Panfranco area ay mabagal na po ang daloy ng mga sakyan. Moderate to heavy po ang eastbound lane ng Quezon Avenue. Hanggang dyan na po yan. Magtawid nyo po dyan sa may area ng Timog at tuloy-tuloy po yan hanggang makarating kayo sa may area ng EDSA at ng Elliptical Road. Ito po namang papunta ng Maynila sa oras na ito. Kung manggagaling po kayo ng QC, wala naman masyado maging problema pagtawid po ng EDSA at hanggang dito po sa may area ng West Avenue. Itong lugar na ito ng Panfranco naman, yan sa may harap ng Roosevelt Ave, ay light traffic din, wala maging problema. Subalit dyan po sa may area ng G. Araneta, lalo na kung kayo po ay malapit na sa may area ng Welcome Rotunda, nagkakaroon na po ng konting pagbagal hanggang dyan sa may area ng Espanya. Sa kabuuan, ito pong area pauwi ng QC, ang buong kahabaan ng Quezon Avenue ay mabagal po ang daloy ng mga sakyan, habang light to moderate naman po tayo sa may area ng westbound lane ng Quezon Avenue dito po sa lugar na ito ng Quezon City. Sa ngayon po hanggang mamaya alas 7 pa naman itong number coding. Lahat po ng mga sakyan ng kanilang mga plate number ay tatapos sa 5 at 6 ay bawal po hanggang mamayang alas 7 ng gabi sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Wala pa namang inaanunsyo na road repair. Madalas po inaanunsyo ng MMDA kapag Biyernes, kaya po antabay tayo para sa ilang mga pagbabago lalo na po sa ruta ng mga sasakyan. Yan po ang ating traffic update. Balik sa Atty. Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ng live mula sa Panfranco sa Quezon Avenue sa Quezon City. Lumakas pa ang Bagyong Julian habang papalapit sa Batanes. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, anong oras ba dadaan yung bagyo sa Batanes? Magandang gabi, Angela, at sa ating mga kasambahay. Ngayong gabi nga, ina-expect ng Pag-asa na mas lalapit pa itong bagyong si Julian dyan sa may area ng Batanes, at ito'y tutuloy-tuloy dyan sa may area sa katimugang bahagi ng Taiwan, at maaaring bukas sa lumabas na nga ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, yung pinakadiametro ng bagyo maaaring abutin o mahagip yung ilang parts ng northern Luzon, kaya nakataas ngayon ang babala ng bagyo dyan sa mga lugar na yan, Angela. Sige Ray, ibigay mo na sa amin ang magiging lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya po itong bagyong si Julian ay nasa 305 km sa may silangan po yan ng Basco, Batanes. Taglay po ang lakas ng hangin na 55 km per hour. At yung pagbugso ay abot na po sa 70 km per hour. Kumikilos po pakanluran sa bilis na 25 km kada oras. Ngayon po ay nakataas pa rin ang signal number 1 dyan po sa may area ng Batanes, yung Northern Cagayan, kasama na po ang Babuyan Group of Islands, ang Apayao at Ilocos Norte.
Makakaranas po dyan ng mga pagulan at pagbugso ng hangin lalo na pa po ngayong gabi. Samantalang ang nalabing bahagi po ng Luzon kasama ng Metro Manila ay makakaranas naman ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Sa Science Garden sa Quezon City bukas, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Tuiguegarao 32, Baguio po 16 to 22 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Yung area naman po ng buong Visayas ay makulimlim din, makakaranas dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 30 sa Metro Cebu, hindi po sa may area ng Tacloban City. Yung area naman po ng Mindanao ay makulimlim din po at makakaranas ng light to moderate rains. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa Metro Davao naman at Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:46 a.m. at naman pong sunset, 5:42 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula naman po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo, Justin. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, mula sa ating UNTV Weather Center. Kinumpirma ng Department of Health o DOH na 3 panibagong kaso ng Zika virus sa bansa. 2 dito ay mula sa Iloilo at ang isa naman ay sa Antipolo City. Ayon kay Health Secretary Pauline Obial, mula sa 12 ay umabot na ngayon sa 15 ang positibong kaso ng Zika virus infection sa bansa. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid sa atin ni Darlene Basingan. Yes, Darlene, good evening. Good evening, Monica. Here are the top stories around the globe. Candidates Mike Pence and Tim Kaine faced off in the first U.S. vice presidential debate at the Longwood University in Virginia. Both have fiercely defended and attacked their presidential candidates, Hillary Clinton and Donald Trump. James Bontuyan reports. Indiana Republican Governor Mike Pence and Virginia Democratic Senator Tim Kaine faced off in the only vice presidential debate on these elections. Perhaps standing as fierce defenders of their presidential candidates, Governor Pence had a tough night defending Republican Donald Trump as Senator Kaine threw one attack after another. Kaine attacked Donald Trump's business dealings, while Pence tried to turn the table by painting Clinton's campaign as a campaign of insults and then accused Clinton, the former U.S. Secretary of State, of bungling foreign policy with large sections of the Middle East. Donald Trump always puts himself first. He built a business career in the words of one of his own campaign staffers, off the backs of the little guy. And as a candidate, he started his campaign with a speech where he called Mexicans rapists and criminals, and he has pursued the discredited and really outrageous lie that President Obama wasn't born in the United States. Senator, you and Hillary Clinton would know a lot about an insult-driven campaign. It really is remarkable. At a time when literally, in the wake of Hillary Clinton's tenure as Secretary of State, where she was the architect of the Obama administration's foreign policy, we see entire portions of the world, particularly the wider Middle East, literally spinning out of control. Senator Kaine pointed out a series of policies that Trump would do that would hurt Americans, such as eliminating minimum wage, privatizing Social Security, and allowing nuclear arms to American allies such as Japan, Saudi Arabia, and South Korea. On the other hand, Pence accused Kaine of raising taxes to raise $4 billion while in office and Clinton failing to renegotiate American troops' withdrawal from the Middle East. All throughout the debate, Kaine attacked and interrupted both Pence and the moderator, landing many punches against Trump that was left unanswered by Pence. In the end, the only vice presidential debate this year will go down to history as another VP debate that would not move the needle of polls going to the final weeks of the election. Most of the post-debate analysis gave Governor Mike Pence the upper hand, providing elegant style, although sidestepping most of his opponents' accusations. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Baltimore, Maryland. 5 people were killed and communication and power lines were down after Hurricane Matthew batters Haiti and Cuba. Lendell Jeffrard has the news.
La tempête la plus féroce des Caraïbes depuis près d'une décennie a violenté les côtes du sud-est d'Haïti avec 230 km à l'heure de vent et de roulements de mer qui inondaient les villages côtiers ce mardi et déchiraient arbres et toits avant de passer à Cuba. L'ouragan Mathieu a frappé à coups de pluie torrentielle et de vent l'île Hispaniola qu'Haïti partage avec la République dominicaine où 4 personnes ont été tuées par l'effondrement de murs écroulés de boue. En Haïti, au moins une personne a été tuée. Dans le tard de midi, le cyclone cognait la pointe de l'est de Cuba, le US National Hurricane Center a affirmé. Mathieu est prévu de maintenir sa résistance de catégorie 4 par le Bahamas et affaiblir légèrement en se dirigeant vers la Floride plus tard dans la semaine. Avec communication coupée dans beaucoup d'endroits d'Haïti et un pont clé très fréquenté et praticable en raison d'une rivière houleuse, il n'y a pas de mots immédiats sur la mesure des pertes possibles et dommages de la tempête. Les conditions de l'ouragan séjournent sur plusieurs parties d'Haïti avec autant que 3 pieds, 1 mètre de pluie devrait tomber sur les collines qui sont largement déboisées et exposées aux inondations écoulées de boue, menaçant villages ainsi que bidonvilles dans le capital Port-au-Prince. L'ouragan vient à un moment où des dizaines de milliers de personnes encore vivant dans des tentes fragiles et fortunées logements en Haïti après un séisme 2010 qui a fait plus de 200 000 personnes. Lendel Geffra, UNTV, Nouvelles et Sauvetage, Port-au-Prince, Haïti. Turkish journalists staged a protest after the government closed down radio and TV channels on charges that they spread terrorist propaganda. Jeffrey Reyes reports. Turkish journalists took to the street near Taksim Square in Istanbul on Tuesday evening following the closure of over 20 television and radio stations on charges they spread terrorist propaganda. Protesters chanted slogan demanding that free media cannot be silenced, while some held banners showing the logo of IMC TV, whose officers were raided by police earlier in the day. Bütün muhalif kanalların, bütün muhalif seslerin kapatılacağı, kesileceği günlere doğru gidiyoruz. Yani bugün 23 yayın kapatıldı, yarın 15 yayın kapatılır. Ondan sonra 80'lerdeki, 90'lardaki gibi tek bir kanala mahkum oluruz. Buradan da. Among the 12 channels that had been closed are Govend TV, which plays folk music, and Zarok TV, which air Kurdish language children cartoons. Ama gazeteciler bir şekilde bu ülkedeki gerçekliği topluma, kamuoyuna ulaştırmanın yolunu bulacaklar. Her gün gazeteciler bir araya geliyor. Kendi sitelerinden, sosyal paylaşım sitelerinden ne yapacaklarını tartışıyorlar. Eminim ki bir çözüm bulunacak ve haberciliğe devam edilecek. A government decree issued last week also ordered the closure of 11 radio stations for harming national security. Since a coup attempt on July 15, President Tayyip Erdogan has taken unprecedented steps to rid state institutions of staff deemed disloyal or potential enemies. About 100 people in the military, civil service, police, judiciary, and universities have been sacked or suspended from their jobs, and 32,000 have been arrested. The suspensions were ordered hours after Deputy Prime Minister Nurman Kulturmus announced that the cabinet had approved a 90-day extension to a state of emergency, renewing President Tayyip Erdogan's power to govern the decree at least until January. Jeffrey Reyes, UNTV News and Rescue, Dubai. And those are the stories making headlines from around the world. Back to you, Monica. Thank you, Darlene Basingan. Halos 3 milyong pisong halaga ng party drugs ang nasabat sa magkahiwalay na police operations sa Quezon City. Samantala mahigit 20 drug personalities naman ang naaresto sa magkakahiwalay na anti-drugs operations kagabi. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Arestado ang 4 na suspect sa pagbebenta ng ecstasy na nagkakahalaga ng 2.79 billion pesos sa magkabukod na anti-illegal drugs operation ng Quezon City Police District. Unang isinagawa ang bypass operation noong October 3 sa Barangay West Rembo, Makati City, kung saan naaresto ang mga suspect na sina Maria Ronela Evangelista, Joseph Ario Gapita at Maureen Bermejo Altamia.
Sunod namang naaresto ang suspect na si Cabaya Cruz Lipalam sa follow-up operation sa Pasay City kahapon matapos ituro ni Bermejo na umano'y supplier ng party drugs. Si Cabaya Cruz ay live-in partner ng Dutch national na si Martin Frederick de Hong na naaresto ng NBI noong June 3 sa Makati dahil rin sa pagbebenta ng party drugs. These two police operations stem from persistent reports of confidential informants of rampant proliferation of party drugs in Eastwood, Libis, Quezon City, involving this foreign national. Isang school service driver na umano'y drug pusher ang naaresto sa Cubao, Quezon City kagabi. Sa bisa ng search warrant mula sa Quezon City RTC, hinalughog ng Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group ang bahay ng suspect na si Alan Ganotan sa Barangay E. Rodriguez at nakuha rito ang mga drug paraphernalias at ilang sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, pinagbebentahan din ito ang mga tricycle driver sa lugar at ginagawang pot session ang bahay nito. 27 drug personality at 3 wanted ang nadakip sa Oplan Galugad ng pinagsamang puwersa ng PNP at AFP sa Binangonan, Rizal kaninang madaling araw. Nakuha sa mga suspect ang ilang sachet ng hinihinalang shabu, drug paraphernalias at mga motorsiklo at baril na walang kaukulang dokumento. Arestado naman ang number 1 drug personality sa Baguio City sa isinagawang anti-drug operation ng PNP CIDG kaninang madaling araw. Nahuli si Alden Versayan sa kanilang bahay sa Green Valley Junction, Baguio City. Nakuha sa bahay ng suspect ang 5 sachet ng hinihinalang shabu, dried marijuana leaves, caliber 38 na baril at mga bala. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Natugunan ng UNCV ang mga problemang idinulog ng dalawa nating kababayan sa programang Serbisyong Kasangbahay. Ito ang balita ni June Soriao. Mula sa lalawigan ng Cotabato, lumuwas sa Metro Manila si Ruby J. Paos Descargar, 28 anyos upang dumulog sa programang Serbisyong Kasangbahay. Ayon kay Paos, umalis siya sa kanilang lugar nang malamang isinali umano siya ng mga barkada sa listahan ng mga sangkot sa illegal drugs sa kanilang barangay. Gayong matagal na siyang tumigil dito. So kung po malaman kung pinabarkada ko po sinali po ako sa lista po. Hindi ko po alam kung meron sa drug list po. Pero matagal ka nang hindi gumagamit. Opo. Gaano katagal na? Mga 3 years po, sir, 4 years. 3 years, 4 years. So, huminto ka na. Opo. So, hindi ka naman pusher or what. Gumagamit ka lang dati. Agad namang kinumpirma ng programa sa kapitan ng barangay Katintuan, Kabakan, North Cotabato, kung kabilang nga talaga si Paos sa drug list. Para sa kanya hong kapanatagan, maaari ho bang ma-check sa inyo, Kapitan, kung nasa listahan ho ba siya, itong pangalan ni Ruby J. Descargar ay nasa listahan ho ba ninyo dyan o wala naman, Kap? So para sila, wala naman po siyang pangalan. Wala naman pong pangalan ni Ruby J. Paos Descargar po. Okay. Kalawat ka si Paos. Samantala, natugunan din ang problema ng isa nating kasangbahay na mayroong hemorrhoid o almoranas. Isa si Mang Aurelio Cruz, 73 anyos, sa mga lumapit sa UNTV Action Center na natulungang makapagpagamot sa pamamagitan ng ating mga partner in public service. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at nagpapasalamat po ako kay Kuya Daniel at sa pamamagitan niya ng programa ng Serbisyong Kasambahay, nabigyan ako ng pagkakataong matingnan ng doktor. Ngayon po, mapakaganda na po ng pakiramdam ko. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Rich. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.